Mahalaga ang resibo sa bawat transaksyon. Ito ay hindi lamang dokumento o papel, ngunit ebidensya ng katotohanan. Tinalakay ang mga disbursement voucher, liquidation report at accomplishment report bilang ebidensya ng maling paggamit ng confidential funds. Rental of safe house, 16 million in 11 days. Ilan sa mga line item tulad ng reward payment, hindi compliant, kulang ang documentation. Wala ring dokumento ang medical supplies na pinaggamitan ng pondo. Ang confidential fund po ay public fund, so dapat po ay properly accounted po ito. May ilang pangunahing irregularidad ang natuklasan. Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. Kung akong tatanungin, scam ito. Dapat ding siyasatin kung ang pondo ay ginastos sa ilang aktibidad na hindi naman dapat paggamitan ng confidential funds. Tila ipinagpatuloy ang ganitong proseso ng maling paggamit ng confidential funds hanggang sa DepEd. Ginamit ang bahagi ng nasabing pondo sa counter-insurgency program na hindi naman sakop ng kagawaran. At sa isang pagpupulong noong September 2023, naroon sina OVP Chief of Staff Zuleika Lopez, COA lawyer Nilda Plaras, at former DepEd spokesperson Michael Poa na defense lawyer ngayon. Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Poa? Nakikita ko po siya sa news. Hindi mo siya nakikita sa in-person? Ayan, oh. They ask po if instead of an audit observation memorandum, audit query na lang po. Hindi po pumayag. Hindi rin pwedeng magtago sa confidentiality ang katotohanan. Anumang nakasaad sa COA Circular 92-985, paso na at dapat pagbatayan ay ang 2015 Joint Circular. 2015 supersedes this circular. At kahit may basbas ng Pangulo ang confidential funds ng bise, hindi ibig sabihin na absuelto sa auditing ang pondo. Public funds, public accountability, public officer. Tama? Opo. Okay, walang exemption. Hindi exempted si Sara Duterte para mag-account. Yes, ma'am. Ang bise mismo ang lumagda sa mga certification at liquidation ng OVP at DepEd sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Kaya mas malaki ang kanyang responsibilidad. It can be inferred na hindi strong yung kanilang internal control. Hindi ito akusasyon. Ito ay batay sa ebidensya, batay sa dokumento, at batay sa patakaran.